Breaking news, alam ng buong mundo at nakita, nasubaybayan ng buong mundo na ang Israel ay merong napakatinding gera laban sa Hamas, laban sa Hezbollah, laban sa Houthis at laban sa Iran. Pinamumunuan ito ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Lingid sa kaalaman ng karamihan na meron pang isang napakalaking gera ang kinakaharap ni Benjamin Netanyahu. Gera na maaaring magpabagsak at maglagay sa isang napakalaking kahihiyan para kay Benjamin Netanyahu. Anong gera ito na kapag naipanalo o natalo ay napakalaking pagbabago sa buong bansang Israel? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Napakabilis ng araw. December 2 na tayo ngayon. Malapit nang magtapos ang 2025 at isang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa isang napakalaking gera na kinakaharap ni Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel. Oo, alam natin na ang Israel ay naharap sa isang napakatinding pagsubok. Oo nga't alam natin na matagal nang merong hidwaan ang grupong ito. Ito ay ang grupong mga Hudyo at grupo ng mga Palestino at ibang mga lahi. Pero mula noong October 7, 2023, araw na kung saan inatake ng Hamas ang Israel, dito nagsimula ang isang napakalaking kaguluhan sa Middle East. Kumalat na ang digmaan, hindi lang sa Gaza, umabot na ang digmaan sa Lebanon, umabot na rin ito sa Yemen at higit sa lahat, umabot na rin ito sa Iran. Napakaraming tao ang nawala. Napakaraming infrastructures ang nawasak. Magkabilang panig ay nalagasan. Hindi maikakaila, marami rin ang nalagas sa Israel. Pero alam niyo ba mga kaibigan na bago pa man nagkaroon ng gera ang Israel at Hamas ng Gaza, ay meron ng gera na kinakaharap si Benjamin Netanyahu. At ito ay ang kaso na kanyang kinakaharap sa kanyang mismong bansang Israel. Ito ay ang kaso ng korupsyon. Si Benjamin Netanyahu ay ang longest serving prime minister ng bansang Israel. Buhat pa noong 1996 hanggang sa kasalukuyan. At si Prime Minister Benjamin Netanyahu rin ang bukod tangi sapagkat siya lamang ang prime minister na humaharap sa isang napakatinding kaso. At ang kasong ito ay ang korupsyon nga. Habang nakikipaglaban ang IDF sa puwersa ng mga militanteng grupo sa iba't ibang bahagi ng mundo, si Benjamin Netanyahu naman ay humaharap sa paglilitis sa korte ng Israel. Meron pang mga pagkakataon na hindi nakakaharap si Benjamin Netanyahu sa kanyang mga paglilitis dahil sa kanyang kaso rin sa pisikal. Meron kasi itong prostate problem na operahan at gumaling din at nang makabalik sa kanyang magandang kondisyon ay muli na namang balik ang bakbakan nito. Bakbakan sa puwersa ng Hamas at bakbakan sa kanyang paglilitis ng kaso. Maraming mga analyst ang nagsasabi na kung bakit talagang ayaw ni Benjamin Netanyahu na ihinto ang gera sa laban nito laban sa Hamas, Hezbollah, Houthis at Iran. Ayon sa kanila, isa raw itong paraan ni Benjamin Netanyahu upang manatili sa kanyang posisyon sapagat hindi raw maganda na magpalit ng Prime Minister habang ang Israel ay nahaharap sa isang napakalaking pagsubok. Ito nga yung gera na kanilang kinaharap. Dahil kapag nagpalit sila ng Prime Minister, malaki ang possibility na magbabago rin ang strategy. Kung baga, mawawala sa focus ang puwersa ng Israel laban sa kanilang mga kalaban at maaaring gamitin din itong dahilan ng mga kalaban upang magpursigi pa sa pag-atake sa Israel dahil nagbabago sila ng liderato. Maraming mga oposisyon ang nagsasabi, ang iba ay mga analyst pa
mga eksperto. Ayon sa kanila, nang dahil sa gera, isa ito sa mga naging kasangkapan ni Benjamin Netanyahu kung bakit hanggang ngayon ay nananatili pa siya bilang Prime Minister ng Israel. Of course, hindi ito tatanggapin ni Benjamin Netanyahu. Para sa kanya, ang kanyang ginagawa ay pagtanggol sa kanyang bansa at ipagtanggol upang mapreserba ang kanilang lahing mga Hudyo. Pero ngayon na tila nagtatapos na ang gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas, tumahimik na rin ang Hezbollah, maging ang Houthis ay wala nang ginagawang pag-atake, maging ang Iran ay hanggang kundina na lamang. Sa mga pangyayaring ito, sumabog ang isang napakalaking balita na si Benjamin Netanyahu ay humihingi ngayon ng pardon sa presidente ng kanilang bansa. And of course, pakita muna natin ang ating pruweba. Ayon mismo sa The Times of Israel, meron silang headlines na ganito: What to know about Netanyahu's request for a pardon in his corruption trial. Maliwanag na si Benjamin Netanyahu ay humihingi ng pardon. Kapag sinabi nating pardon, ito ay kapatawaran at ang kanyang hinihinga ng pardon ay ang kanyang kasong korupsyon. Ang opisina ni Benjamin Netanyahu ay nagsumiti na ng request for a pardon sa legal department ng opisina ng kanilang presidente. Nagsalita na rin ang presidente ng Israel tungkol sa pagsumiti ni Benjamin Netanyahu ng request for a pardon. Sinabi ng kanilang presidente na ang aksyon ni Benjamin Netanyahu ay extraordinary request. Dito ngayon pumasok ang mga oposisyon. Ginagamit daw ni Benjamin Netanyahu ang kanyang request of pardon upang siya ay mangibabaw sa rule of law. Dagdag pa ng mga oposisyon, hindi raw ito dapat ginagawa ni Benjamin Netanyahu sapagat nagpapakita lang daw ito na siya talaga ay guilty sa kasong ito. Maliban pa riyan, hindi raw dapat hindi maparusahan si Benjamin Netanyahu sapagat napakalaking kaso daw ng korupsyon na kinakaharap ni Benjamin Netanyahu at sa simpleng pardon lamang ay hindi mapapanagot si Netanyahu ayon sa mga oposisyon. Dagdag pa nila na kapag mapagbigyan daw si Benjamin Netanyahu sa kanyang pardon request ay mawawalang saysay na raw ang kanilang batas. Dahil kaya lang pala itong baliin ng simpleng pardon. Pero marami sa mga Hudyo ang naniniwala na hindi mapagbibigyan ang request of pardon ni Benjamin Netanyahu. Bakit? Sabagat ang presidente nito na nagngangalang Isaac Herzog ay dati namang rival ni Benjamin Netanyahu. Meron din namang mga nagsasabi na yun ay noon pa at ebidensya raw na maganda ang kanilang ugnayan noong kasagsagan ng gera nito laban sa Hamas, Hezbollah at Houthis at Iran ay sinusuportahan ni Isaac Herzog ang mga plano ni Benjamin Netanyahu. Nagsalita si Benjamin Netanyahu tungkol dito. Ayon sa kanya na ang kasong yan ay matagal na raw sanang tapos na dahil sa kanyang mga ebidensya na inilalatag 3 times a day. Gawa-gawa lang daw yan ng mga oposisyon upang magkawatak-watak ang mga Hudyo at upang pabagsakin ang kanilang gobyerno. Dagdag pa ni Netanyahu sa isang videotape na ang kasong iyan ay nagdi-divide lamang sa kanilang bansang Israel. Narito ang kanyang mga pahayag. Tulungan niyo akong basahin. Ayon sa kanya, Netanyahu said, "The trial has divided the country." He also said the requirement that he appear in court 3 times a week is a distraction that makes it difficult for him to lead. Ayon kay Benjamin Netanyahu, distraction lang daw ang kaso ngayon at dahil dyan ay nahihirapan tuloy siya na mag-lead, lalong-lalo na sa matinding pagsubok na kinakaharap ng kanilang bansa. Tinutukoy nito ay ang mga gera na kinaharap ng Israel. Umaasa si Benjamin Netanyahu na ang kanyang request of pardon ay pagbibigyan ng kanilang presidente. At kapag ito raw ay mapagbigyan ng presidente, matatapos na raw ang kaguluhan sa loob ng kanilang bansa. At ito ay magiging simbolo raw ng pagkakaisa at mabilis na makakabawi ang kanilang bansa dahil hindi raw maikakaila na ang ekonomiya ng kanilang bansa ay bahagyang bumaba dahil lubha raw magastos ang gera. Napakaraming kinakailangang budget upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang militar. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, naniniwala ba kayo na may kasalanan si Benjamin Netanyahu? Kinakailangan ba na managot si Benjamin Netanyahu o kinakailangan tapusin na ang kaguluhang ito? Ipaalamang niyo mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!